Nasa linya po natin, Attorney Romulo Macalintal, isang kilalang election lawyer at siyempre host po dito sa Super Radio DCWB. Kaugnay po ng panawagan ng COMELEC na dahil sa naguguluhan, pati yung kanilang pag-iimprenta ng mga balota ay apektado mga kapuso. Yun daw po mga nuisance candidate ay ideklara o yung pagiging nuisance candidate ay gawing krimen. O, nasa linya po natin, Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, good morning. Hello. Ay, magandang umaga sa iyo, Melo, at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig. Opo, meron bang batayan yan sa batas na pag... Sige po, go ahead. Para sa akin, hindi naman kailangan ng batas na i-declare silang pag na-declare na nuisance candidate. Kasi hindi dapat takutin ang sino mga may paniniwala sa kanilang mga sarili. Sapagkat yung mga kandidatong yan, naniniwala sila na sila ay qualified. Bakit sila magkakaroon ng criminal liability? Ganun, maging ang Korte Suprema ay nag-issue nga ng mga TROs laban sa mga desisyon ng Korte Suprema, laban sa desisyon ng COMELEC na nagde-declare ng nuisance candidate. So ang ibig sabihin yan, dapat siguro ganda na lamang ng COMELEC o pagbutihin ng COMELEC ang paggawa nila ng desisyon. Na ang desisyon nila ay talaga naayon sa batas at naayon sa facts of the case, para hindi sila nati-TRO ng Supreme Court. Kung sakali mang sa paningin nila ay may mga pagkakasala ang mga taong yan na naghahain ng kanilang certificate of candidacy na nakakasira sa kanila, ay pwede naman sila magsampa ng kasong falsification of documents o kaya perjury. Kung talagang ang mga taong yan ay hindi naman naghahangad na kumandidato kundi manggulo lamang. May mga sapat na batas tayo para sila ay parusahan. Pero para sabihin na sila ay tatakutin na sila ay magkakaroon ng criminal case, siguro hindi naman kasi yan ay isang paniniwala ng isang tao sa kanyang karapatang mahalal at maghalal. Opo, Attorney, may remedyo ba sa ilalim din ng batas, siyempre, para maiwasan yung pinipigilan natin at inuulit natin yung pag-imprenta ng mga na-imprenta ng balota dahil merong nagpa-TRO na kandidato po, Attorney? Well, yung sa kasalukuyan nga dahil sa dami ng TRO na na-issue ng Supreme Court at nangangamba ang COMELEC na baka balang araw pa ay magkaroon pa ng ibang mga ganyang kaso, ang aking inirekomenda ay isama ng lahat yung mga na-disqualified na candidate na may pending appeal sa Korte Suprema. Anyway, kukunti na lang naman yan sapagkat yung mga na-disqualified na yan, hindi rin naman dapat immediately na tinatanggal ang kanilang pangalan. Lalong-lalo na kung yan ay mga nominated by political parties. Opo. Sa ilalim kasi ng batas, ang isang political party ay pwedeng maghain ng substitute candidate na ang pangalan ay kapareho ng pangalan ng original candidate. Kapag automatic na tatanggalin mo kagad ang pangalan ng isang disqualified candidate sa balota, ay inaalis natin ang karapatan ng nasabing political party na mag-nominate ng substitute. So hindi dapat na tinatanggal kaagad ng COMELEC yung mga pangalan ng nade-declare nilang mga disqualified. Sapagkat nawawalan ng karapatan ang political party na maghain ng substitute candidate. Ay yung mga substitute candidate na yan, sa ilalim ng batas, ay pwede pang man-nominate hanggang midday of election day. Kaya hindi dapat na kaagad na tinatanggal ang kanilang mga pangalan. Opo, doon sa may mga partido po, paano yung mga tumatakbo na independent po, Attorney, at sinasabing nuisance candidate sila? Well, yung mga independent, yan ay talagang walang substitution. Pero hindi porket independent, sila ay nuisance candidate. Dapat ini-evaluate din ang kanilang mga qualification. Kasi sabi nga ng Korte Suprema, kahit yan ay independent, hindi pwedeng basihan na sinasabing walang financial capability to conduct a nationwide campaign. Ayaw ng Korte Suprema yung ganyang mga panuntunan na ang basihan ng pag-declare ng nuisance ay dahil lamang sa wala silang pera. Sapagkat kapag sinabi natin wala silang financial capability, nagkakaroon ng additional qualification na para bang qualification ng isang kandidato ay kailangan meron siyang perang panggastos sa eleksyon. Samantalang ang qualification ng mga kandidato ay limitado lamang sa kanyang edad, sa kanyang pagiging resident ng Pilipinas, at yung kanyang pagiging registered voter. Walang sinasabi sa saligang batas na dapat na
meron silang pera na magagamit sa kailang pangangampanya. Yan ang sinasabi ng ating Korte Suprema na ang isang kandidato kahit walang financial capability na mag-conduct ng kanyang nationwide campaign ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate. Opo. Attorney, meron pa pala, hindi pa pala ito tapos. May alam ako at may nabasa ako, meron pa nakapending sa Korte Suprema para nagpipetisyon para sa TRO po, ano, tungkol dito, yung mga na-declare na nuisance candidate. Teka. Oh yes, Opo. Marami pa yan. Siguro mga 7 na lang siguro yan na nakabimbin dyan. Kapanayan, may mga kaso nga kaming nakabimbin dyan at hinihintay din namin na mag-issue ng TRO ang nasabing Korte Suprema sa nasabing mga kaso. Opo. Yun daw paper ballot, baka yun na lang daw magandang remedyo para hindi naman tayo gumastos. Biro mo, 6 million ballots yun. Mga 130 million pesos yata ang ginastos po doon. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng paper ballot. Ibig sabihin separate ballot. Hindi po pwede yun. Kasi ito ay automated election. Lalabag tayo sa batas na automated election. At saka isa pa, yung budget na nakalaan dyan ay para sa automated election at saka hindi sa manual election. So magkakaroon ng problema ang COMELEC. Anyway, ang COMELEC naman, pinangako naman nila na matatapos lang lahat ito by middle part ng April. So may mga sapat na panahon pa naman tayo. Kaya nga sinasuggest ko, isama nyo ng lahat ng pangalan ng mga may pending appeal sa Korte Suprema para may iwasan na natin ang reprinting of ballots in the event na mag-issue ng TRO ang Korte Suprema sa mga nakapending na kasong ito. Opo. Walang maaaksayang balota, walang maaaksayang panahon ang COMELEC kung isasama na nila yung mga nakapending na mga appeals na yan sa Korte Suprema. Opo. Attorney Mac, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Melo, at maraming salamat sa iyong tagapanood, tagapakinig. Attorney Romulo Macalintal, election lawyer, mga kapuso at host, dito po sa Super Radio DCWB.